Isang mapagpala pong araw sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 28, 2025. Basahin na po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo chapter 13 verse 31 hanggang 35. Papuri sa iyo, Panginoon. Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mostasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ano kaya ang ibig sabihin na ang Panginoon ay magsasalita lamang sa pamamagitan ng talinghaga o kaya parables? Para sa akin po, ang pagkakaintindi ko dito, gumagamit ng talinghagang ating Panginoon para maunawaan natin yung mga bagay na o mga topic na makalangit sa pamamagitan ng paggamit ng mga halimbawa na makalupa, mga bagay na nakikita natin at na mga bagay na nauunawaan natin dito sa lupa. Katulad nito, sinasabi niya na maliit na binhi, tapos nung lumago na ito ay naging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Yun. Kaya yung gustong ihatid sa atin na mensahe ng Panginoon ay ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos ay hindi katulad ng mundo natin na parang napakaliit, may hangganan, pero itong kaharian ng Diyos o ang langit ay walang hangganan. Kaya ito yung parang mas madali nating maunawaan mula sa binhi ng mustasa na napakaliit tapos naging malaki siyang punong kahoy. Ganon din naman yung lebadura na nilagay doon sa 3 takal na harina, parang konting budbud lang nun, umalsa na yung buong masa. So lahat ng parang napakaliit ay lumalaki siya na unlimited, kumbaga, hindi siya nasusukat. Ganon din naman ang mensahe siguro para sa ating sarili ay yung tingin natin sa sarili, na baka ang tingin natin sa sarili ay napakaliit lang o kaya ang halaga natin ay napakaliit lang. Pero sa mata ng Diyos, hindi tayo ganun kaliit. Tayo ay napakahalaga sa mata ng Diyos kasi
tayo ay naging anak ng Diyos at makakapiling tayo ng ating Diyos doon sa kaharian niya. Kaya yun siguro yung magandang tingnan natin, na ang ating buhay, halimbawa na nakikita natin itong katawang lupa natin, ay hindi ito yung katapusan or hangganan, na hanggang dito na lamang, na kapag namatay tayo ay hanggang dito na lang ang ating buhay. Mayroon tayong buhay na mas higit pa sa ating nakikita sa ngayon. Katulad ng binhi na yun na napakaliit, tapos naging punong kahoy siya. Ganon din naman tayo kapag namatay tayo at na ilibing, ang ating katawan ay mawawala, mapupunta sa alabok, pero balang araw ay magkakaroon ulit tayo ng panibagong katawan, isang katawan na mabubuhay magpakailanman, at hindi ito ganito, kakaiba na siya. At yun yung katawan natin na hindi na nagugutom, hindi na nagkakasakit, at tayo ay hindi na nalulungkot, hindi na tayo namomroblema, puro kasiyahan na lamang at puro na lamang papuri sa ating Panginoon. Tingin ko yun ang mensahe para sa atin ng Panginoon. Meron pa akong ibig sabihin, pero ibig ihatid na mensahe sa inyo, pero sa tingin ko yun ang gustong ipahatid ng ating Diyos sa ating lahat sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig at sa muli. See you po bukas. God bless. Amen.